Kim Chiu, pinati si Janela. Kim Janine nag-iiwasan sa taping ng ASAP. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comments, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nagkita sa taping ng ASAP natin to sina Kim Chiu, Janela Salvador at Chanen Gutierrez. Chika ng mga nakakita, papasok ng Studio 10 ng ABS-CBN si Kim nang makita niya si Janela na nakaupo sa hallway. Pinati naman ni Kim ang bida ng pelikulang Under Parallel Skies. Say ni Kim kay Janela, "How are you?" Sabay biso. Ito ang unang pagkakataon na magkita ang dalawa matapos silang ma-issue ng mga mag-decline si Janela sa request ni Kim na magpasample ng kanta ng My Guess siya ng una sa It's Showtime. Mukhang okay naman daw talaga ang dalawa, pero kapansin-pansin naman daw ang pagdistansya ni Kim kay Janine na nasa kabilang side. Hindi nga rin daw nagpapansinan ang dalawa, kaya dumiretso agad si Kim sa table ng mga writers. Hanggang sa mismong taping ng opening prod sa loob ng Studio 10 ay kitang-kita raw ang iwasan ng dalawa at mumesto na lang daw si Kim sa likod ni Janela. Damang-dama nga raw ng mga nanduroon ang awkwardness ng dalawa. Si Janine nga kasi ang nababalitang ex-girlfriend ni Paolo Avellino na nalilink naman ngayon kay Kim Chiu. Yun na. At sa kabilang banda, di pa raw napagtimpla ng kape ni Barbie, David Licauco topless sa pelikula. Finally, mapapanood na ang Summer Barkada movie na GLU sa mga sinihan. Ang daming ngang nag-aabang sa pelikulang ito dahil pinagsama-sama di umano ang 6 na hottest leading men ng bansa na sina David Licauco, TJ Marquez, Direk Monasterio, Kiko Estrada, Enzo Pineda at Roro Madrid na makikitang nakatopless sa ilang eksena at gayon din sa official poster nito. Bago pa mag-pandemic na gawin ang pelikulang ito na kinuhanan pa sa beach ng La Union, nakilala rin sa tawag na LU or ILU, kaya medyo iba pa ang looks ng mga bida. Isa ang pelikulang ito sa mga official entries ng original na Summer Metro Manila Film Festival noong 2020 at dahil nga sa pandemic ay nakansela ang Film Fest kaya na-delay ang pagpapalabas nito sa mga sinihan. Sa naganap na media conference na pelikula nitong Miyerkules sa mga Manila sa Newport World Resort sa Pasay City, ay binahagi ni David ang excitement na mapapalabas na ang pelikula after 4 years. Pero nilinaw niya na tama lang ang pagpapasexy niya rito. May maganda namang kinalalabasan ang ilang taong pagka-delay ng pelikula dahil masikat na nga ngayon sina David at Roro kumpara noong 2020. Hindi nga lang showbiz career ang bumangga kay David, pati na rin ang mga negosyo niya. Kaya biro namin ay tulungan din niyang magnegosyo ang kalab din niyang si Barbie Fortesa. Sabi nga namin, bagay kay Barbie ang coffee shop dahil mahilig itong magkape at Coffee Talk din ang title ng online show nito sa YouTube channel ng Kapuso Actress. Sagot naman ni David, yun nga lang daw, hindi pa raw siya napagtimplahan ng kape ni Barbie. Anyway, mapapanood na ang GLU sa mga sinihan simula April 24. At sa kabilang balita naman, Jericho Rosales di naghahanap ng new love. Too early for that. Inamin ng aktor na si Jericho Rosales na hindi muna siya naghahanap ng bagong pag-ibig ngayong taon. Sa eksklusibong panayam ni MJ Felipe, nausisa ang aktor kung parte ng kanyang 2024 ang makatagpo ng bagong pagmamahal. Ito ay diritsahang sinagot ni Iko ng no. Dagdag pa niya, it's too early for that. Matatanda ang una ng inaiulat ng talent manager at showbiz columnist na si Ogie Diaz na di umano'y nanliligaw raw si Jericho sa kapamilya aktres na si Catherine Bernardo. Base na rin sa source niya na mula sa kampo ng aktres. Bukod pa kay Iko, nanliligaw na rin umano ang kapuso aktor na si Richard Alden sa dalaga. Matatanda ang unang umugong ang balitang may something sa pagitan ni na Jericho at Catherine matapos silang mamataang magkasama sa isang night shot. Agad ring mag-viral ang pina-upload ng isang netizens na nagpa-picture sa dalawa. Base naman sa naging interview ng ABS-CBN News kay Kat, kasama rin nila ang pamangkin ni Iko na si John Manolo noong araw na yon. Samantala, pinuri rin ng actor si Catherine sa naganap nitong contract renewal. Amin rin ni Catherine, isa si Jericho sa nais niyang makatrabaho in the future. He's such a nice guy, sobrang bait niya. Ayaw mo bang makatrabaho yung ganon? So let's just see. Say pa ni Catherine patungkol kay Iko. Marami pang mga events ang namataang magkasama ang dalawa, kaya ng pangmaganap ang gender reveal party
ni Maha Salvador at Rambo Nunes. Present din si Iko sa naging birthday party celebration ni Catherine sa Alnedo, Palawan. Wala namang problema kung pumuporma nga si Jericho kay Catherine dahil parehas naman silang single. Kamakailan lang nang mag-reveal na 2019 pa palang hiwalay si Iko sa kanyang dating asawa na si Kim Jones. Ito ay base sa ibinahagi ng kanilang ninong sa kasal na si Rico Ocampo. Samantala, nitong November 2023 lang nang kupirmahin ni Catherine na hiwalay na rin di umano sila ni Toniel Padilla. At Jericho, hindi nagbabasa ng social media, itinanggi si Catherine. Habang paniwala ang marami sa naglalabasang nanliligaw si Jericho Rosales kay Catherine Bernardo, sinabi nitong hindi kasama sa kanyang priorities ngayong 2024 ang makahanap ng bagong love. Sa interview ni MJ Felipe sa OnQ, pinagdidiinan niya ito. It's finding love part of your 2024. Ito naman ang sagot ng aktor, no. So the rumors are not true, sundot naman ni MJ. What rumors? I don't read social media, I mean, sometimes I go like that. No, I'd rather not. I don't wanna pollute my mind. So, pahayag ng aktor na hiwalay na sa asawa. So it's not part of your goal. Falling in love in 2024, finding new love, sorry. Follow up pa ni MJ. It's too early for that, it's too early for that, katuwiran ng aktor. Dagdag pa nito, I love my job, it's the year of rebuilding things. Loud and clear, hindi niya priority ang love life. Ginawan nga ng konklusyon ang pagsasama ni Jericho kay Catherine. Ayon din sa source, hindi rin doon mano totoong nanliligaw si Alden Richards sa aktres na leading lady niya sa Hello Love Goodbye. Talaga lang daw may gagawin silang pelikula na malapit ng mag-shooting, itong sequel ng HLG. Habang sa kabilang balita naman, Roro takot kay Bianca. Nagulat si Roro Madrid sa kissing agad ang eksena nila ng Viva Max, alias actress Angelica Kang, nasasabak sa kanyang pinakaunang TV drama Black Rider. Actually, ang nakalagay sa script magsisimula sa kiss and then eventually parang mapupunta sa bed scene. Sabi ko, tika lang po, parang masyadong abrupt, kwento ni Roro sa kanyang media ko nila para sa pagpapatuloy ng bagong digmaan sa primetime series ng GMA7. Kasi parang too much, ang sa audience na rin at maraming sumusubaybay ng mga bata. So ginawa namin ang eksena, to be honest, hindi siya bastos. Parang may wholesome at talagang may puso. Pero may bed scene pa rin. Walang-wala ng bed scene. So umatras ako sa bed scene for the first time. Ang naging eksena ni Direk, tinong chat niya parang maging romantic. Nung nag-kiss na kami, inangat na niya para hindi masyadong kita yung kissing. So hindi ka pa ready sa mga ganon. Hindi naman sa hindi ready. Pag kailangan po talaga sa eksena, gagawin ko naman po. Pero parang pakiramdam ko rin naman, I mean personally. Bilang isang viewer ng Black Rider, baka sobrang abrupt. Baka masyadong mabilis lang. Pero kung mailalatag naman natin ng maayos, slowly, gently, why not? Paliwanag pa ng aktor. Masaya siya na nakatrabaho niya ang sexy star. Pero aniya ay wala siyang subscription ng Viva Max. To be honest po, wala. Kasi hindi ako pwedeng mag-subscribe. May nakabantay. Sabay tawa nito na of course, ang tinutukoy ay ang girlfriend na si Bianca Umali. Anong reaksyon ni Bianca? Pagkatapos ng taping nung may signal na, sinabi ko sa kanya na kailangan naman sa eksena. May pinasok na bagong leading lady na kung saan meron kaming kissing scene. Kailangan naming gawin. Kasi ang usapan namin ni Bianca bilang mga aktor, mas transparent kami sa isa't isa. Kasi yun ang nahanap naming sekreto para maging maayos ang relationship namin. Lalo na pagdating sa ganyang mga bagay. Kasi para alam namin ang expectation. Kasi may social media, may TV na pagpapanood niya, ba't may ganyan? Anong sabi niya? Na-appreciate niya yung honesty ko. Ganun naman daw si Bianca. Pag may eksena ganon. So wala nang interrogation. After ng kissing scene niya ni Angeli, wala na. Kasi parang andun na kami sa point ng relationship namin. Magsi 6 years na kami sa July. Hindi sa walang silusan. Kasi di naman natin maiiwasan ang ganon. Pero yung level of trust namin buong buo na. Ako marami rin naman ako naging kalokohan dati. Kilala niyo ako. Mga kapilihan ko. Kalokohan pero binago ko. Nakita ko rin kasi yung kahalagahan ng buhay. At the same time, ayoko na rin gumawa ng isang bagay na ikakasira ko sa isang tao. Ayoko na po ng ganon. Pahayag pa ng aktor sa aming interview na aminadong hindi nawawala ang nararamdamang pressure sa kanyang ginagawa.